Good day sa ating lahat mga kaibigan. Andito na naman tayo sa ating usapang magmamano po. Ito talaga sa atin mga kaibigan ay talagang enjoyment na po. Bago tayo mag-umpisa sa ating talakayin ay shoutout muna tayo sa ating mga kaibigan na si Junalyn Mata, Davao City, Alan Nava, Jumar Sise, Tondo, Manila, Marjorie Rosa, Cebu, Volter Aninyon from Bohol, Jeffrey Fernandez, Iloilo, Arvin Lumayag, Marikina, at itong si Ronalyn Gutierrez. At saka mga kaibigan, kahapon po sa comment section, nagbasa po ako. Kasi doon talaga ako ma-enjoy mga kaibigan. May nagtanong sa akin nga, taga saan ba talaga ako? Kasi itong si, Active Now, taga saan ba daw ako? Ako mga kaibigan dati ay, ako talaga ay, I was born in, Tagbilaran City, Bohol mga kaibigan. At saka, pero ako, kinalakihan kong lugar po ay itong Tubod, Lakewood sa mga resort. Itong Tubod mga kaibigan, sako po ito sa lungsod namin ay Lakewood, kaya Tubod Lakewood na dati mga kaibigan ay nasako po ito sa Kumalarang. Kaya Tubod Kumalarang sa mga resort, akala ko po ay sa mga Sibugay na. Nag-comment itong si Active Now na hindi daw sa mga Sibugay, sa mga del Sur pa rin po. Ang sa mga Sibugay pala doon lang banda sa Buog mga kaibigan. Kasi mga kaibigan, dati po dito sa lugar na yan, yung Tubod, mga kaibigan, napakalamig na area po. Doon po ako, madaling sipunin ng manok, lalo na pag hindi mo binakunahan mga kaibigan. Ako, grabe doon, pagdating ng mga December mga kaibigan, ako, napakalamig na area, parang bagyo po. Totoo yan. At saka yung lugar na yon, napakalaming spring mga kaibigan. Yung tawag doon sa Bisaya mga kaibigan ay Tubod. Kaya pinangalanan yung lugar na yon na Tubod kasi ang daming bukal po, yung spring. Ang tubig, napakasarap. Medyo matamis mga kaibigan. Kaya ang tubig doon ay libre, walang bayad po. Kaya gustong-gusto ko yung lugar na yon kasi yun din ang kinalikihan ko. Kaso pagdating na medyo may edad na yung mga parents ko, nag-migrate na dito sa mga kaibigan, dito sa Bohol po. Dito na nila enjoy yung nila po, yung retirement nila mga kaibigan. Kaya ako naman dito na nagba-vlog din. Pero alam mo naman kung mag-vlog tayo, kahit sa lugar po makaano talaga. Kaya inaano ako nito si Active Now na sa Buanga sa Buanga del Sur pa rin po. Kaya yun lang mga kaibigan ay napaka gustong-gusto ko yung lugar na yun. Alam nyo na, pag ating lugar mga kaibigan, doon tayo lumaki. Talagang gustong-gusto mo yung hanap-hanapin mo yun po. Pero maybe sa future baka makabalik ko doon. Makabalik tayo doon. Kasi magandang lugar yun mga kaibigan. Napakasarap ang tubig po. Kaya itong si Active Now ay talagang kilalakihang lugar ko lang yun. Yung Tubod po. Sakop yan ng lungsod ng Lakewood mga kaibigan. Itong may comment naman sa atin na kumusta daw yung nakuha natin kay Ian Kakusa. Kasi dati mga kaibigan, ako po ay kumukuha ng yung trayo na 5K po kay Ian Kakusa. Kasi yung si Ian Kakusa mga kaibigan, nakita ko yun na talagang mitikuloso ko magpili ng manok po. Kaya siya ang napili kong pahulugan mga kaibigan. Medyo nakagastos din ako ng doon mga kaibigan. Mga 15,000 siguro yun. Kalakip na po yung shipping mga kaibigan. Ang kinuha natin doon ay trayo na 4 months old ba yun? Kaya ngayon mga kaibigan, yung trayo na yun, yung lalaki mga kaibigan, pagdating ng medyo na siya, medyo nagpa 5 months na 6 months, medyo siya, medyo maliit na manok, medyo unano ba mga kaibigan. Kaya medyo masama ang loob ko, pero ngayon intindihan ko po kasi itong 3 months old mga kaibigan, hindi naman yan mga kaibigan na pag 3 months old paglaki, ganun pa rin ang pormahan niya po. Kasi yung manok na yan, pero bulto siya sa 3 months old, pero pag dating niya ng mga 4 months, 5 months, medyo nag-iba mga kaibigan, medyo hindi na tumubo yung paa. At saka yung katawan, ganun pa rin, pero hindi na tumubo yung paa, medyo siya, medyo hindi siya bagay, mga kaibigan, i-breeding po. Kaya medyo, ako doon, medyo dismayado ako doon, pero medyo parang galit, pero hindi naman natin masisi. Kaya ngayon ako, napahulugan ako, ganun din yun. Kaya nga, hindi ako magpahulugan ng mga 3 months old mga kaibigan, pero pag may makiusap, depende na lang yun sa natin mga kaibigan. Pagdating na pero yung mga babae mga kaibigan, ginagamit ko pa rin hanggang ngayon. Yun ang kinocross ko po sa Golden Boy ko. Yung Golden Boy ko naman, nakuha ko naman yun sa Red.
medyo mahal yun kasi 40,000 yun, 45,000. Medyo mahal yun. Pero yung kay Kakusa, mga kaibigan, nakuha ko ng trayo, ano lang yun, 15,000 kasi hinulugan ko yun. 4 months siguro yun. Ang lalaki lang, bininta ko rin kasi hindi talaga pang breed, mga kaibigan. Kaya ngayon, yung mga babae, yun ang ginagamit ko po. Baka makapag, tayo ng street breed ng 5K, mga kaibigan, kasi inaano din natin yan, mga kaibigan. Ginagawa din natin ngayon na makapag-street breed tayo ng 5K sweater, pero maganda talaga ang process ng mga kaibigan, itong Golden Boy to 5K. Puro pareho sila galing red, mga kaibigan. Napakaganda at saka napakagaling po. Pero naanuhan ako ngayon, mga kaibigan, itong pahulugan natin sa itong Litborn sana, pero parang delete na po. Kung may ma-produce man, mga kaibigan, pero personal band na lang siguro. Pero lang yan, mga kaibigan, hindi na tayo magbigay ng yung mga medyo mamahalin, mga kaibigan, talaga mura lang talaga itong sa atin. At saka dito, mga kaibigan, may kumukuha sa akin ng isa, talagang dami pong may extra ipadala natin, mga kaibigan, kasi ako, mga kaibigan, pag may matirang mga babae, kahit minsan nga straight breed, ipadala ko pa parang pakapin ko pa, mga kaibigan, totoo yan. Katulad ngayon, ang dami kong pina-extra, mga kaibigan, kasi ayoko na pong magtira, mga kaibigan, kasi mag-breed pa tayo for early bird. Yung mga natira, pakainin mo pa yan. Ako, konsumo na yan, pero napakaswerte yung mga kumukuha sa akin kasi ang dami kong pina-extra mga babae, 2. Yung iba nga, kumukuha ng babae, mga kaibigan, ginawa kong 3. Yung kumuha sa akin ng lalaki, parang trayo na rin yun, mga kaibigan, kasi pinadalahan ko ng 2 inahin, 2 mga pulit, ganun. Tingnan nyo po sa sa shipping, mga kaibigan, ipakita ko yan sa inyo. Diba, ang dami kong pinadalahan, mga kaibigan, kasi anuhin ko pa yung sobra po. Hindi ko naman yan magagamit kasi may mga materials pa ako. Pero ngayong breed ko sa early bird, mga kaibigan, talaga na rin ako, magtira na rin ako para gawin din pang materials po. Kaya napakaswerte po yung kumukuha sa akin, mga kaibigan. Ang daming pakapin po. Tayo mga gilid-gilid boys lang. Siyempre, gano'n na rin yun. Itong pag-usapan natin, mga kaibigan, itong po. Pag ginawa mo ito sa manok mo, ito tanong din ito, mga kaibigan, na sabi niya, pag ginawa mo ito sa manok mo, ay siguradong talo ka na. Kasi ang tanong niya, mga kaibigan, ang manok daw, bago ilaban, advisable po ba na damugan mo, ilamusan mo po, yung basahin mo yung mukha, mga kaibigan ba? Yung mga ganyan, mga kaibigan, pag ginawa mo daw yun, ay siguradong talo ka na kasi daw, mapasukan daw ng moisture ng isang manok. Nako, mga kaibigan, hindi siguro kasi ilang bisis ko na yan naigawa, mga kaibigan, kasi pag manok mo, dinamugan mo, pero ang estilo namin dati, mga kaibigan, pag kami, bili kami ng ice tubig po, ice water, mga kaibigan, basahin mo yung kamot mo, tapos parang punasan mo, tapos tira na lang sa kamay mo, yung lamig na lang, mga kaibigan, yung mo sa mukha ng manok po, parang ang manok niya medyo magising po, parang di natin alam, parang maprisko, mga kaibigan, totoo yan. Nakita ko nga mga kaibigan, si Atunghang, yung araw ng Davao yun, itong basang-basa yung mukha ng yung bulik niya, yung pumanik na si Atunghang doon sa yung siya ang nagbitaw. Totoo yan. Kasi naman yung sinasabi ng moisture, mga kaibigan, hindi naman yan tumatalab kagad. Pa yan ng sikat, kaya kung direksyon na sa ruida, mga kaibigan, pwede rin yun siguro, kasi Atunghang pa, big time yun alam niya yun talagang basang-basa po yung mukha ng manok, mga kaibigan, yung bulik niya. Nakita ko yun, baka sa yun, mga kaibigan, sa araw ng Davao siguro yun. Sa akin, mga kaibigan, wala hong diferensya doon. Pira na lang doon, mga kaibigan, kung magpahiting kayo, tapos doon sa ibabaw ng ruida, mag-stretching pa kayo. Yun siguro, mga kaibigan, kasi baka magka-diferensya pa yung mga muscle dyan na manok. Pag mag-heating kayo, mga kaibigan, huwag na yung gamitin yung mga stretching, kasi pwede lang yun sa sa daily routine exercises ng isang manok. Kung kayo nasa 21 days conditioning pa, pero doon na sa ibabaw ng ruida, mga kaibigan, gawin nyo pa yun, nako, hindi na siguro, mga kaibigan, kasi magka-diferensya pa yung muscle o ugat ng isang manok, magka-problema pa kayo doon, mga kaibigan. Yun lang ang mga kaibigan. Kaya napaka-importante yun, pag tayo na may magpainit sa manok natin sa ibabaw ng ruida, huwag na tayo mag-stretching pa, mga kaibigan, yung kahig-kahig lang ng kunti, palakad-lakad lang ng kunti, para mga kaibigan ba, para ma-acquaint ang isang manok sa area na yon, sa ruidahan, para hindi na siya magulat, mga kaibigan, palakad-lakarin mo lang. Yun, pag magbato ka, isang bisis lang, ganun. Yun lang siguro, mga kaibigan, yun lang po, yun lang ating pag-usapan sa araw na to. Ito naman sa atin, mga kaibigan, na experience lang. At saka
Hindi naman tayo, mga kaibigan, itong sa atin ay mga gilid boys lang tayo. Pero, pag pinakinggan mo itong sinasabi natin mga kaibigan, napakaganda po kasi lalo na pag ipasok mo rin sa iyong ay talagang hindi ka magsisi mga kaibigan. Maganitong bagay, kahit sa mga small time to big time, ganun pa rin ang ginagawa po. Huwag kayong maniwala doon mga kaibigan na itong mga taong to ay napakagaling na handler. Nako, mas magaling kayo dyan kung kung ginawa nyo lang yung dapat gawin mga kaibigan sa isang manok po. Pero yung magbasa sa mukha ng manok mga kaibigan, yung sa laban na talaga, yung, di ba tayo pag kinabitan ng taray mga kaibigan, pagkatapos yan, basahin natin yung mukha para medyo presko din isang manok. Wala naman sigurong problema doon mga kaibigan kasi nagtanong sa akin itong mga kaibigan ay baka mapasukan daw ng moisture. Mag-iba yung away ng isang manok. Sa akin po, hindi po kasi ilang beses ko na yung ginawa mga kaibigan. Kahit sa mga ulutan lang yung mga nilalabanan natin, pero ganun pa rin yun mga kaibigan. Maulutan yan o mandirbi. Ganun din yun mga kaibigan. Kung mapasukan ka sa ulutan, hindi pa rin yan pumapalo kasi napasukan ng moisture di ba? Iba kasi yung manok mga kaibigan pag napasukan ng moisture. Pero sa quinting nila o sa mga, pero sa mga ganung klase mga kaibigan na muna yakyat mo yung manok mo muna sa ruidahan, laban na kagad. Hindi na siguro matablan yun ng mga kaibigan. Parang wala na sigurong wala na sigurong epekto po. Sa akin, ilang bisis, ang big time yun binasa pa yung mukha mga kaibigan. Bago umanik sa sa ruidahan talaga, laban kagad. Okay lang yun siguro mga kaibigan kasi dati naman mga kaibigan, hindi naman natin kilala yung yung mystery. Dati pa nga basain pa nga yung mga pila na itakip natin dun sa mga kulungan ng manok. Di ba dati mga kaibigan, pero nakita natin sa derby mga kaibigan, grabe pumapalo yung mga manok pa rin Pero totoo naman yung mystery mga kaibigan kasi mga big time din na nagsabi dyan mga malaking labanan. Kaya pag tayo naman na nandyan na sa sitwasyon na yan, gamitin din natin, pero bago natin gamitin yan ay talagang mag-aral din tayo dyan mga kaibigan para naman hindi tayo magkamuti dyan. Baka tayo dyan mga kaibigan, di ba? Bago natin pasukin yung mga sitwasyon o mga anong klaseng pamamaraan, pag-aralan muna natin para hindi naman tayo magmukhang tanga po. Kasi ang manok kasi mga kaibigan, totoo yan pag napasukan ng mission ng isang manok. Kaya nga tayo mga kaibigan, iwasan natin yung magsampi tayo magbitaw tayong nagligo yung manok sa umaga tapos binitaw natin sa hapon. Talaga walang mga palo po kasi may moisture sa katawan ng isang manok Kaya kung gawin natin yung mga ganong klase mga kaibigan na we talk about moisture o ano man yan, pag-aralan muna natin yan mga kaibigan, di ba? Ayun na po, ito lang ang ating may share o may sabi sa araw na to, sa ating dilikanted sa araw. Baka may mapulot din kayo kung mayroon man. Talagang ito mga kaibigan, enjoyment lang talaga po. Sa pangmagmanok, pwede din kayo mag-comment, mag-suggest. Ako magbukas sa lahat mga kaibigan. Dito din ako matuto Ang daming nag-comment din. Kaya inabsorb ko rin yan mga kaibigan. Alam nyo na, bukas tayo sa lahat po. Good morning sa ating lahat mga kaibigan.